Hello YouTube! Ayan, at nagbabalik na naman nga pala ako para sa ating hindi pala bagong reaction video kundi part 2 ng ating reaction video tungkol sa pamamaril ni alias na sa Tacloban City kasama ng kanyang kabarkada na demonyo to na 15 years old. Okay. So ito yung part 2 at reaction na natin bago pa reaction na ng iba. Ayon pa sa tiyahing pulis, napansin daw niyang nag-iba ang kanyang pamangkin nang magbinata na. Yung Ayun no, nag-iba daw yung pamangkin niya na nagbinata na. napansin ko po Si alias na siya. is So ito yung kadugtong nung baka magtaka kayo. Kung hindi nyo pa napapanood yung unang part nito, so panoorin nyo muna para maintindihan nyo tong kadugtong, ano? masyadong haba ang oras So hinati ko kasi masyado mahaba ayon sa ating viewers, no? Ay merong nag-suggest na maaari ay wag naman sobrang haba ng ating video. So ganoon na lang gagawin natin pag magiging sobrang haba na nung ating video, yung duration ay puputulin na natin at gagawin na nating part 2 yung karugtong. So ayan. Ito yung kadugtong nun yung sa interview sa Senado. So let's go, tuloy natin. Hello. sa cellphone. He is introvert more or O introvert daw siya. Intik most of na the yan. time. Marami namang introvert pero hindi ganyan. Ha? Ano yan? Nambabaril, nanunutok? Hay, nako. Hindi siya Putres. Ay, nako. nakikipag-usap. Gusto lang niya mapag-isa. Nung siguro Gusto daw niya makapag-isa. na po siya, doon siya nag-start So dapat hinagaydan yun na meron na palang kahina-hinala. Meron ng tawag dito, hindi magandang nakikita ka bilang tiyahin. So, bakit hindi mo siya kinakamusta? Kamusta ka na ba? Ano nangyayari sa'yo? So, ayan. Nasa pagkukulang nyo talaga yan ng buong pamilya nyo. At lalong-lalo sa magulang niya ni Nasha. na magkaroon ng sarili niyang mundo. May sarili mundo pala. Murder ang isa pang menor de edad na si alias Ron, 15 anyos. Maraming may sarili mundo, hindi Senate ganun. Committee na imbitahan din ang kanyang pamilya sa pagdinig pero hindi sila matuntun. Umarap din sa komite ang ilan pang magulang at kaanak ng mga namatay at nasugatan sa pamamaril. Ang isa raw sa mga binaril ni Nash, kanyang best friend na Alias sugatan Rod pala. Ayun, pamilya ni alias Rod yung isa na pumatay na 15 years old, yung mukhang aso. Ay, sorry na. Baka tayo madali dito. Yung isa yung kasama niya bumaril pero one shot lang siya yata or basta hindi tayo nagkakamali. Bumaril siya pero ano lang, hindi naman sobrang dami. Tapos hindi rin siya nakapatay. Yun talaga nakapatay at sobrang daming tumira ng baril ay si alias Nash. So itong si alias Rod, kasama lang niya pero bumaril din. So inibitihan din sa Senado. Si Nash, nasa likod Hindi daw na pala ng matuntun. classroom nila. Papatayo pa lang siya, binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya. Ayon kay Committee Chair Risa Hontiveros, layo ng pagdinig na makahanap ng solusyon para hindi na maulit ang nangyari sa Tacloban. Paglilinaw Alam nyo, niya, mauulit pa nga kung hindi lang dahil sa anong tawag dito. Hay! Hindi ko maalala, sobrang makakalimutin ko kasi. Anong tawag doon? Lintik. Hay! Nako, hindi ko maalala. Ano yun? Basta, base sa information or sa intelligence. Ayun, naalala na natin. Base sa kanilang intelligence sa DILG, ayan, naagapan, meron na namang mamamaril sa ibang lugar, no? So, hindi lang natin mahanap yung balita na yan, pero gagawan din natin reaction video, yung sobra, kalat na yung sa iba't ibang lugar, meron sa Cagayan, Davao, sa Visayas na naman, sa Maynila, na yan, mababaril na naman. At dito nga sa Rizal mismo, meron na naman daw balita. So, papakita natin yan sa huling part. So, pagpatuloy natin. hindi siya tutol sa Grabe, sobrang dami sa lagay. Gumagaya talaga dito at gustong-gusto nila. So, ang advice ko sa mga gagaya ng pamamaril na to, magdalawa-dalawang isip kayo, aba.
Bakit? Hay, mapupunta kayo sa huyo niyan, sa kulungan. Napakahirap sa kulungan, ha? Kung nakikita niyo sa palabas. Ay, naku, wala kayong kalayaan dun. sa online o video Kaya matakot naman kayo, ha? games. Malinaw po sa akin, hindi games o gaming O, community hindi talaga ang games. kalaban. Tungkol ito sa mga panganib na Yes. pwedeng kaharapin ng mga bata habang naglalaro at nakikipag-usap online. So matatandaan nga pala natin kung bakit sinasabi ni Senador Henrisa Hontiveros ay dahil nababash nga siya, no? At dahil nagkaroon ng misinterpretation or miscommunication sa kanyang ibig iparating o ibig sabihin na gusto yatang iban yung online games. Pero sabi niya rito, hindi daw siya tutol. So, pagpatuloy Nagbabala si natin. Hontiveros at ang mga eksperto tungkol sa 764, isang international network na nagsusulong umano ng karahasan at extremism sa social media at gaming platforms. Posibleng na-influensyahan Ayan, no? dito ang mga minor de edad. Ayun yung mukha niya. May indikasyon din daw na may What? adult groomer ang mga minor de edad. Pero naman, payatot na Base sa mukhang pagsusuri mukhang demonyo. sa Pupyak ang Facebook ano eh. account na pinaniniwalaan Parang kay alias Nash. Puyat. Pakay ng mga groomer na makuha Dami. ang loob ng mga bata online para Yes, meron talagang groomer. Ayon na rin yan sa ating mga nababalita na naglalaro ng Roblox. ang kay alias Nash. Kasi hindi nila alam, yung mga bata, di ba? Hindi nila alam yung kalaro nila sa Roblox. Matanda na pala at nagkakaroon ng harassment sa mga bata. At pag-impluensya ng maling impluensya. ng mga groomer na makuha ang loob ng mga bata online para mamanipulate sila. Pagkatapos ng barilan, nag-post ng comments sa page na ito. Ang tila Ayan. mga miyembro ng parehong grupo. Lastik. Ano yan? Makikita ang sinasabi ng mga miyembro ng grupo na sumusuporta sa ginagawa niya. Sa comment ng isang Sedik Riazanov, sinabi Sedik Riasa na daw. na edit na kita boy sa Grabe, no? TikTok. Sa post sa FB. Make sure na delete mo ang Discord, Reddit, Telegram para walang evidence. O, para daw walang ebidensya. Bakit ano kaya ginagawang kababalaghan? Ooh. Ano kayang ginagawang kababalaghan, no? Itong Sedik Riazanov rin ang pinaghihinalaang adult groomer ng mga batang ito. Ayon sa ilang eksperto at advocates, may palatandaang may mga dayuhan na nagpapakalat sa Pilipinas ng nihilistic violent extremism o yung galit sa lipunan, nagtutulak ng pagsasagawa ng Nako. kaguluhan at iba pa. Pagkumpirma ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Undersecretary Aboy Paraiso, ilang So, sabi ng DOJ, wala pang batas na kaugnay sa pag-recruit sa mga bata sa online para sa violent at extremist purposes. Ayan nga ang pangit talaga sa mga online games. Lalo na sa Roblox, nagagamit siya para sa violence. No? Ang mga bata pa naman madali ma-impluwensyahan, no? Siyempre. incident Pero ang mga bata ngayon matatalino na, ha? Hindi katulad dati. Parang hindi mo na basta-basta mauuto sila, pero pagdating sa mga online games kasi syempre, na doon yung focus nila, na doon. Madali sila mamanipulate pagka ganan. ng karahasan So, kailangan talagang higpitan. sa paaralan. Pero, tutol naman ako sa pagtanggal ng mga online games. Anong lalaruin na lang ng mga bata at ng mga binata tulad natin, no? I mean, ha? ay konektado sa nihilistic violent extremist groups. Pero ayon sa DOJ, The Department of Justice posits that the Philippines' current legal framework falls short or is not yet tailored to address online recruitment of children for violent extremist purposes. nasa pagdinig din ang kinatawan ng Meta na nakiramay sa mga biktima Ayun, ng Tacloban school shooting Meta. at sinabi Tiniyak daw ni Meta na sineseryoso nila ang pagprotekta sa kabataan. Weh! Joke lang. So, dapat lang yan, di ba? makikipagtulungan sila sa mga otoridad sa investigasyon. Please rest assured that
protecting young people online is not Chinese just a yata ito. position for Meta, but it is a responsibility that Meta takes seriously. Sabi naman ng kinatawan ng TikTok, zero tolerance sila pagdating sa violent extremism, Sabi naman ni youth TikTok, exploitation at child abuse. We completely ban violent and hateful organizations or individuals, including UN-designated violent extremists, to prevent our Okay. platform from being used to glorify violence or inspire copycat actions. Ito ang unang balita. Von At yan, dyan na nagtatapos ang ating reaction video. At bago tuluyang magtapos ang ating pagre-reaction video ay ito, may papakita ko sa inyong picture, nakita ko lang kanina. Pero tong balita na to ay binalita na nung isang araw pa or last days, di ba? Ayan, July 2 pa pala, 2026. Banta na naman ng pamamaril at pagpapasabog sa paaralan sa Cainta, Rizal. Dito pa talaga sa Rizal, sa lugar namin, ha? Ay, nako. Iniimbestigahan na ng otoridad. So, grabe. Banta na naman ng pamamaril ng mga estudyante. Hindi natin alam kung estudyante or ano lang, yung mga tao dun sa, di ba? Strangers. So, ayan. Ano na naman to, di ba? So, nakakalungkot. Buti na lang, hindi nangyari ang pamamaril ulit. So, meron na naman panibagong kaso kung nangyari na naman ang isang pamamaril tulad ng sa Tacloban. So, hindi maganda. Buti na lang talaga naaagapan yung ibang case ng barilan sa eskwelahan. So, yan. At dyan na nagtatapos ang ating video. Ang ating reaction video. At bago yan, puro nagtatapos no? Hi! At syempre, bago matapos, ang aking munting paalala, ay okay lang maglaro ng video games. Basta, wag magpa-impluwensya. Kung may nakikita na kayong mali, kayong mga bata na naglalaro, ay i-report nyo na agad sa inyong mga magulang. Sabihin nyo na. Kung may nakikita kayong mga kabaha-bahala, no? So, ayan. At dyan na nagtatapos ang ating reaction video. Bye-bye! Nako, nawala na yun. Ay. Sinasabi ko, may nangyayari pang mga kababalaghan putres. At yan, dyan na nagtatapos ang ating video. At sana naman nag-enjoy kayo. At may natutunan kayo sa ating komentaryo. Kung nagustuhan ng ating video ay huwag kalimutang mag-iwan ng like. Isang like naman dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na. Para makapanood ka pa ng ganitong mga video. Tulad ng ating mga ginagawa ngayon. So, hanggang sa muli. Bye-bye. Thanks for watching.